Ay mga Unstoppable, for today magmumukbang nga pala tayo ng kakao, and syempre in-invite ko na din yung kapitbahay namin dito ayun para di ba? Kasi yung ginagawa namin dito sa kakao is binababad lang naman sa tubig, nililinis. So ngayon mas maganda yung sinipsipan na para mas mapakinabangan din nila, di ba? Ma-absorb yung nutrients. So right, let's go. Mukbang tayo ng kakao in 3, 2, 1, let's go. Pansin ko dito sa mga bata, parang nahiya sila sa akin kasi parang naninibago sila. So ako naman kasi, kung baga, gusto ko kasing ma-apply yung mga natututunan ko throughout Bible study. So ayan, in-invite ko sila dito para magmukbang ng kakao. Goods. Pakita nyo sa akin. Yun. Si ano nga pala si Berting? Tama? Berting. Yung tunay na pangalan? Roderick po. Roderick. Ito naman si Palong. Yung tunay na pangalan is? Cordillo. Ordilios. Ayun. Dito natin nilagay yung buto. Ang dami nitong imumukbang namin. Ewan ko lang kung kaya namin itong maubos. Kasi yung kapag napadami ka kasi ng kain nito, yung ngipin mo, parang nangingilo. Parang masakit. Kaya na-experience nyo na din ba yun? Yung sumasakit yung ngipin kapag nasobrahan. Ganon talaga yung epekto ng kakao kapag napasobra ka. So ayan mga ka-unstoppable, nakalimutan ko nga pala mag-pray muna bago mag-start ng mukbang na to. So syempre, gusto ko kasi i-apply yung mga natutunan ko throughout Bible study na kailangan bago kumain magpe-pray muna, magpasalamat sa mga blessings na natatanggap natin. Ayun, so kumbaga gusto kong i-apply in real life situation yung mga natututunan natin. Then syempre ito, kwentuhan na kami nitong mga bata, and syempre konting disiplina lang dito. May mga din ako ina-advise sa kanila kasi mga bata pa sila. So sabi ko, start na nila maggawa ng mga mabubuting gawa. Syempre kasi iwasan nila yung paggawa ng mga kasalanan syempre kasi mas maganda na nadidisiplina yung bata habang pa sila, para mas paglaki nila kumbaga okay na yung direction na tinatahak nila, kasi baka masanay sila na gumagawa ng mga mali, 'di ba? So gaya ng pagnanakaw ganyan. So yung pagrespeto, yung pagiging mabait, yung pagsunod sa payo ng mga nakakatanda. So importante 'yon. So kumbaga ini-input ko na dito sa mga bata, lalong-lalo na kailangan din nilang mapalapit sa Diyos. Ayun. So I encourage nga sa kanila na sinabi ko sa kanila na attend sila or din sila ng Bible study. So habang bata pa sila, mag-pray araw at gabi. Yun, magpasalamat kay Lord. Ayun. So simba din sila kung dito sa malapit sa kanila na wherein maaral nila yung mga salita ng Diyos habang bata pa. So ayun, syempre kasi kumbaga talaga napahaba yung ko dito sa mga bata. Disiplina talaga yung inaano ko dito. Syempre ako naman kasi nakakakita ng mga kilos nila dito kasi kapitbahay lang namin. So ayan naman, ako naman yung changes ko naman sa sarili ko, kumbaga in-evaluate ko din yung mali ko. Kaya ayan, advice lang yun, and friendly advice para sa kasi matanda na ako. So ayun, sana may natutunan tong mga bata na to. Ayan mga Unstoppable, naubos na nga pala natin yung yung kakao, and almost 19 pieces yon. So naubos namin, ako nagsawa agad. So inubos na nito ang dalawang bata. Ayan. So pero dito pang di pala naubos, take out na lang daw. Dadali nila sa mga kapatid niyan. Alright. Ayun, thank you so much nga pala Lord. Di ako pasalamat bago nag-start na kumain ng kakao. Ayun, nakalimutan natin. Ayun. Thank you so much po Lord sa blessings. And ayun, gabayan niyo po tong dalawang to sa kanilang paglaki. Okay, pagpalain niyo po sila. Thank you so much and God bless you.